Alright mga kaibigan, ito na yung battery nasira ng ating rectifier. Sayang. Yan, dumating na yung order natin. Ito, kinabit ko na. Iwasa. Tingnan nga natin yung rectifier kung may ilaw. Walang ilaw. Sige, paandarin muna natin para makita natin ilaw doon. Testingin natin kung malakas yung baterya na nabili natin. Malakas. Galit na galit. Alright, umaandar na po sa starter. Tingnan natin kung may ilaw yung nandun sa loob. Yun, nakikita ko yung ilaw. Nakikita nyo ba? Patayin natin ilaw para makita nyo. Yan, tingnan natin kung may ilaw. Yung kulay green. Yun, may ilaw. Nakita. Yan. Buo na yung ating baterya at rectifier. Yan, grabe. Malabo. Grabe, no? Sinira muna natin isang battery bago nating nalaman na ang tumira ay rectifier. Yan, kala ko kasi boto eh. Ganun palang ugali na rectifier. Kala ko hindi. Kala ko yan po, okay na po ang ating motor. Umaandar na sa push start. Ito yung culprit na sumira sa battery na bigay ni Colonel B. Sayang. Ayan. Kinabit na natin yung bagong battery. Ay, nako. Ito ang sumira. Kala ko pag sira to, baka hindi niya sirain yung battery para magamit ko man lang pang start ng hindi pinapadyakan. Kumbaga electric start lang sana para do sa trail namin. Kaso naglalabas pa rin pala siya ng kuryente, kaya na overcharge niya yung battery. Pinasabog niya, ang lakas ng binato niya ng kuryente. Sayang. Anyway, eto na yung ating mga kinabit, bagong battery and bagong rectifier. Yan, buhay na naman ang ating XR125. Next, ang dami pa natin papalitan, sprocket and gulong. Abangan nyo yung next post natin ng mga upgrades natin na gagawin dito sa XR125 Trail Edition. Yan, 125 lang baon natin. Alright.